Bro, meron po akong tanong. Gusto ko lang po magtanong, paano po ba kapag ang usapang member na ginawa lahat para makahanap ng trabaho at unfortunately po na nabigo ng paulit-ulit hanggang nakadecide ang isang member na kahit may Sunday ay pinili ng tanggapin ang trabaho. At ito, member na ito, since nagkatrabaho siya ay wala Sunday. Wala siya ng Sunday. Dahil sa pagkakataon nagkaroon nga pagbabago sa dati niyang work, kaya pinili na lang muna na ang hirap. Ang pagkakasulat mo para kang JJ mo na. Kaya pinili na lang muna ng member na ito na kahit may Sunday, kinuha niya ang work kaysa magutom ang pamilya. May possible po ba na hindi i-bless ang member na ito ng Diyos sa pagsisikap niya para sa pamilya? Nakakasimba pa rin naman ang member na ito after all the meetings on Sunday. Nagsisikap naman na magampanan ang calling sa ward. Salamat po sa pagpaliwanag sa pagsagot sa tanong ko. Maraming salamat sa tanong mo, brother, kahit na nahilo ako at pinahirapan tayo ng autocorrection mo. So ang pinakatanong ni brother ay may posibilidad bang ma-bless itong brother na to? Paano nga naman ang members na nagsikap naman maghanap ng trabaho pero hindi pinalad at nagkataon na nakahanap ng trabaho na may Sunday naman. So since ito yung naging dahilan kung bakit hindi na siya nakakapagsimba, may possibility kayang hindi siya ma-bless ng Diyos because hindi siya nagkikip ng Sabbath day. At ganoon din, nakakapag-fulfill naman ng kanyang calling pag may pagkakataon. Alam natin na hindi lang itong member na ito ang nakakaranas nito at kadalasan sa atin, lalo na sa panahon po natin, it's very common na magkaroon tayo ng linggong trabaho. So, bigyan natin ng tugon na ba ang perspective natin bilang members ng church, so ating pag-usapan. Tinuturo sa atin sa simbahan ang ating pagpapanatili ng araw ng Sabat bilang banal ay isang kautusan ng Diyos at ito po ay inaasahan ng pangkalahatan na ito ay ating panatilihing banal. Itong linggo kasi natin, ito ang ating pinapaubaya sa ating pagsasamba, ito yung pagpapartake natin ng sacrament. Kapag nagre-renew tayo or sumasariwa tayo ng ating mga tipan sa Diyos, kaya kasama ito sa kautusan na panatilihing banal ito. Paano naman yung mga nagtatrabaho? Ano yung kalagayan nila? So ang question ni brother, mayroon ba silang chance na ma-bless or mafo-forfeit or ibig sabihin mapapawalang bisa yung kanilang blessing kung ito po ay kanilang susundin or hindi? Meron po bang consideration ng Diyos kung sakaling may mga pagkakataon hindi mo makip ang Sabat dahil kailangan mo magtrabaho? So meron po tayong tatlong katuruan sa simbahan. Ito yung ating pinaka-foundation natin tungkol sa Sabbath day. So number 1 is Sabbath observance. Ini-encourage po ng simbahan ang mga members po natin na wag po tayo or refrain from any work on Sundays. Ibig sabihin, araw ng pagpapahinga, lahat po ng ating trabaho at mga ginagawa ay kailangan po natin magpahinga. Ito yung pangunahing mga tinuturo natin. Pangalawa po, spiritual blessings. Dito po pumapasok yung blessing ng Diyos sa atin pag kinikip po natin ang Sabbath day. Meron po tayong temporal na blessing, meron po tayong spiritual na blessing. Mas matimbang po ang spiritual na blessing kasi ang tao ay kailangan ng spiritual na pagkain. Ang Diyos ay hindi tayo pababayaan kapag sumusunod tayo sa kanyang kautusan dahil sinasabi niya sa Doctrine and Covenants section 82 verse 10, I the Lord am bound if you do what I say. If you do not what I say, you have no promise. The Lord is bound to keep His promise kapag sinusunod natin yung sinasabi niya. Number 3, faith in God's provision. Dito pumapasok ang temporal natin. Tinuturo natin sa church yan. Nasa core teachings natin yan. Pag sumunod po tayo sa Sabbath day, ang Diyos ay hindi magkukulang para i-provide niya kung ano yung kailangan ng kanyang mga anak. Tiwala sa Diyos or pananampalataya sa Kanya na kapag tinanatili nating banal ang Sabbath, tayo ay mabibiyayaan pantemporal. Ngayon, dito papasok yung concern ni brother. Kapag hindi natin na-keep yung Sabbath day, tayo po ba ay hindi mabibiyayaan? Hindi ba tayo magiging worthy of the blessings? Mawawalan ba ng bisa yung blessings na dapat nakalaan sa atin? Dito ngayon natin tutulungan si brother at mga karamihan ng mga members na may ganitong sitwasyon. At hindi na ito uncommon sa atin. Yung tawagin kapag linggo, mag-duty kapag linggo, bigyan ka ng schedule ng linggo. Minsan, ito pa ang problema natin. Yes, nag-apply ka. After 3 months, after 5 months, after a while na matagal ka na sa company, bigla ka ngayon sasabihan na, may problema tayo, kailangan natin ikaw pag Sunday. So anong gagawin mo? And you've been there in the company. So dito papasok ngayon ng concern mo, ano ba, mag-work ba ako or hindi? Anong gagawin ko? Yun ang ating gustong bigyan ng pansin at bigyan ng kasagutan kung
mafo-forfeit ba? Mawawalang bisa ba yung mga blessings na nakalaan sa'yo pag hindi mo na-keep ang Sabbath day? So, ito po ang advice ko sa inyo is for exceptions and practicality. Ano ba yung pwede nating maging exceptions? Trabaho ang pinag-uusapan natin. So, natural, wag na natin pag-usapan yung mga bagay na kaya mo namang iwasan. Mag-basketball ka, natural. Wag na nating pag-usapan yung mga bagay na pwede mong bitawan. Ipahinga mo na yan ngayong linggo, pagbukas mo na lang, Lunes, doon ka na magsimula ulit. Pero itong pag-uusapan natin, yung mga exceptions. Kasi dito papasok ang trabaho eh. When it comes to trabaho, pag-uusapan natin yung kakainin ng pamilya mo at saka yung trabaho mo. Kapag sinabihan ka na mag-report ng Sunday at sumuway ka sa boss mo, baka wala ka ng pasok bukas. So, yun ang ibabanta sa'yo ng mga boss mo. Umpisahan po natin sa mga essential services. Tulad ng mga medical services, yung pagiging pulis, yung mga nagtatrabaho sa ambulansya, sa hospital, nurse, doktor, on-call yung mga yan eh. Hindi mo sasabihin na, hindi po ako pwede kasi magsisimba po ako eh. Mayroon akong Sunday. Pag nagtawag yan, emergency, healthcare provider ka, ay kailangan mong mag-report at kailangan mong magtrabaho. Mga critical roles, ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho sa technology, mga nagtatravel para mag-supervise or mag-monitor ng mga conferences, ng mga events, ganyan. Meron tayong kailangan i-consider para naman ating mapanatili ang Sabat na banal. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo magawa yan kahit na mag-report kayo ng linggo. So, gawa ng iyong trabaho, call center ka, hindi mo maiwasan. Kung ano man ang trabaho mo na sinabihan ka ng boss mo na mag-report ka, may mako-consider ka naman na mga alituntunin na masusunod mo para mapanatili mong banal ang Sabat. So, number 1, umpisahan po natin, habang nagtatrabaho ka, mag-focus ka sa mga spiritual na mga bagay. Pag break mo, imbis na kung ano ang pinag-uusapan ninyo dun sa opisina, kung anong pinagagagawa mo, nagbabasa ka ng comics, nagbabasa ka ng song hits, yung humay, no? Hindi na song hits. YouTube ka, nagsiselfone ka, nagbabrowse ka sa FB, nagbabrowse ka sa social media, make it spiritual. Pumunta ka sa lds.org, pumunta ka doon sa mga conferences, magazines ng church, scriptures, panatilihin mong spiritual yung experience mo. Gamitin mo yung araw na yon para sa purihin mo yung Diyos sa pamamagitan ng uplifting activities. Yung scriptures, yung prayer. Pangalawa, pwede mong gawin. Meron kang ilang minuto, tawagan mo yung mga leaders mo. Tawagan mo yung mga members niyo sa simbahan. Oh, brother, kumusta ka po? Sister, kumusta ka po? Bishop, kumusta po kayo? May tutulong ba ako? Mga ganong bagay, mapapanatili mong spiritual ang experience mo. Pangatlo, mag-participate ka sa mga activities ng simbahan at kung meron kang pagkakataon, yung services. Tulad nito ni brother, minsan naman daw, sabi niya dun sa concern niya, yung brother na to, pag may pagkakataon, nagsisimba naman. Huwag mong sagarin yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka nakakapagsimba, sinasagad mo naman sarili mo. Kung hindi na ako nag-a-attend ng 1, 2 beses, 3 beses, ay sagarin ko na to, hindi na ako mag-a-attend talaga forever. Huwag naman ganon. Ibig sabihin, yung desire mo na magkaroon ka ng pagkakataon at makapagsimba ulit, dapat nasa puso mo palagi yun. So, ikaw lang makakapagsabi eh. Hindi ka na nga makapagsimba, dahil gawa ng trabaho mo, sasagarin mo naman sarili mo, eh wala ka nang pakialam para uplift yung sarili mo spiritually. Diyan mo mapo-forfeit yung mga sinasabi nating blessings. Diyan mo masasabi, maaaring hindi ka maging worthy para sa blessing na yun. Bakit? Dahil wala ka namang gustong mabago sa sitwasyon mo. Kasi sasagarin mo nga yung sarili mo. Eh, hindi maganda yun. Pang-apat, magdasal ka palagi sa pagbibigay mo ng puri sa Diyos. Pag kinakausap mo ang Diyos sa pagpapasalamat mo sa mga binibigay niya sa iyo, actually, maswerte ka na eh. Nakakataas ng self-esteem ang may trabaho. Ibig sabihin, para sa isang individual na nagpa-practice ng self-reliance para makapag-provide sa pamilya nila, it's a blessing na mayroon kang trabaho at ibuhos mo ang sarili mo sa panalangin para pasalamatan ng Diyos. So habang ikaw ay nasa trabaho, kahit linggo yan, laan ka ng konting oras para magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat at meron akong trabaho at may mapapakain ako sa pamilya ko. Ako po'y bigyan nyo ng pagkakataon. Ako po'y makabalik sa simbahan at makapagsariwa ng aking tipan sa inyo. Kasi kailangan mo pa rin isariwa yung pangako mo sa Kanya. So, it's very important. Bilang isang member, marunong dapat tayong tumimbang. Matimbang natin yung mga bagay-bagay. Sitwasyon at saka yung perspective natin bilang membro. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng challenge kapag hindi naman trabaho ang pinag-uusapan natin. Pag negosyo na ang pinag-uusapan natin. Ano ba ang sitwasyon natin at ano ba ang perspective ng bilang isang miyembro. Kapag ikaw ay may negosyo, ang tanong nito, bubuksan mo ba yung tindahan mo or hindi?
So, kapag meron kang tsansa na iwasan mo, unnecessary, ibig sabihin yan, hindi naman talaga mahalaga kung ibuksan mo or hindi. Ito yung pinaka core teachings natin sa church eh. Kaya tayo hindi bumibili. Yun lang talagang idea. Bakit hindi tayo bumibili pag linggo? Kasi kapag bumili ka, ibig sabihin, sinusuportahan mo yung nagtitinda. So, ibig sabihin, kapag bumili ka, naghahanap ka ng bukas na tindahan. Gusto nating ipaliwanag ng husto. Kapag kailangan mong kumain, necessity yan eh. Titimbangin mo. Kailangan mo bang kumain or magutom ka? Mas problema kapag hindi ka na kumain. Paano mo magampanan yung trabaho mo rito sa simbahan at mapapanatili yung serbisyo mo sa simbahan kung sakaling lawit na ang dila mo sa gutom? Diyan lumalabas ang wise judgments natin. Kaya may nakikita tayong mga leaders na paglinggo, makita mo yung Facebook nila, bato-bato sa langit ha, mga tamaan dito ha, huwag magagalit sa akin ha. Kasi makikita natin yan sa social media, pag kumakain sa labas, nakaputi, nakapangsimba na damit, tapos magpo-post sila sa linggo, 2 hours ago, 3 hours ago. So makikita natin na itong mga members na to, maging iba sa kanila leaders, kumakain paglinggo, gumagastos paglinggo. Marami lang hindi nagsasalita pero marami nagtatanong bakit kumakain yan sa linggo. Tulad ng sinabi natin dito, mapapanatili natin ang Sabbath day kung mag-spend tayo ng time sa family natin in a spiritual way. Kung ito ay gagawin natin sa linggo at tayo ay kumain with the family, magse-celebrate tayo, we spend it with them, eating with them sa labas dahil ayaw na natin mag-prepare sa bahay, dahil marami tayong gagampanan sa bahay, maraming huhugasan, maraming hindi na ilabas yung karne sa freezer, palalambutin pa yung karne, mga ganong concerns. Magdi-decide ngayon ng father, may extra pera siya, yung mother, may extra pera siya, kain na lang tayo sa labas. So, as much as possible, ay pwede nating iwasan, pero kapag mga bagay na hindi mo maiwasan, just keep the Sabbath day by making it spiritual. Si daddy ko, ganun eh, kapag nasa labas kami kumakain, bago dumating yung mga pagkain namin, magsasabi si daddy noon na, okay, bago tayo kumain, habang hinihintay natin, pag-usapan natin, ano ba natutunan mo sa Sunday school? Ano bang, may ganun si daddy eh. Nakukornehan kami dati, pero nakikita ko na parang, despite na nagagawa niya yon dahil siguro ayaw nila mag-spend ng time sa preparation, or nasa travel kami, nasa hindi na namin maiwasan, si daddy, yung gagawin niya, he will make it, as much as possible, he will make it a spiritual experience. So, there is consideration. There are exceptions. Tayo mga members, we are encouraged to think, to use our wise judgments. Basta't maiiwasan natin, doon tayo sa, kung maiiwasan nyo, iwasan ninyo. Kung mapapabukas mo, bukas mo na gawin. Kung may pagkakataon ka na pwede mo namang gawin bukas, then gawin mo bukas. Huwag mo gawin sa Sabbath day dahil may mas magagawa ka pa sa linggo para mapanatili mong banal ang Sabbath. Tandaan po natin ito. Pinahagi sa atin ng propetang si Spencer W. Kimball, when men and women are willing to work on the Sabbath to increase their wealth, they are breaking the commandments. For money taken in on the Sabbath, if the work is unnecessary, is unclean money. If we are doing all that we can, the Lord will help us draw near unto Him. Nagiging unclean ang pera natin kapag yung mga bagay na ginagawa natin sa linggo ay pwede naman maiwasan. Hindi mo nilalaan yung energy mo sa pagpapanatiling banal ang Sabat. Kasi pwede mo naman iwasan, ginagawa mo pa rin sa linggo. So yun ang sinasabi ng ating propeta, na it becomes unclean money. So hanggang sa maiwasan mo, para maging clean money siya, para mapakain mo sa pamilya mo, ay kung maiiwasan mo, iwasan mo. Panatilihin mong banal ang Sabat. Pero naman sa mga taong alam naman nating walang kakainin, dahil tayo po ay kadalasang isang kahig, isang tuka, hindi natin i-justify yan. Pero pag hindi mo maiwasan at wala kang sasaingin at wala kang kakainin, at kailangan mong magtrabaho ng linggo, ay may exemption yan sa Diyos. So, hindi ba po forfeit ang blessing sa'yo? Hindi mawawala ng bisa ang blessing na nakalaan para sa'yo. Kahit na may trabaho ka, gawin mo pa rin or iniisip mo pa rin yung mga espiritual na bagay. So, yun ang ilagay mo sa isip mo para mapanatili mo na banal ang Sabbath day. Sana nakatulong po ako sa inyo. Sa susunod ulit. Salamat!